budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras 2 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Alain po ninyong 28 na pala ng Hunyo ngayon, ano ha? Alos isang buwan na rin pumapasok ang ating mga estudyante. Samahan po ninyo ko sa susunod na isang oras. Ako po si Val Gonzales. Ito lamang sa Mega Balita Linggo. ang walang
nag-jogging ngayon dito. Mukhang walang fun run ngayon. Pero marami hong nag-jogging dito sa palibot ho ng MBC headquarter dito sa Pasay City. Parang usong-uso ho ang sipon ngayon, ano ha? Ang dami ho yung sinisipon. Kahapon sa isang malaking drugstore. Talagang alam nila na mataas ho yung kaso ng mga mga nagkakasakit ho ba ng sipon. Lagnat at trangkaso. May discount na malaki doon sa anti-flu vaccine. Yan ho doon sa isa sa importanteng ginagawa ng marami sa ating mga kababayan kapag ganitong mga panahon. Panahon ho ba ng panahon na ho ng tagulan. Ang buong pamilya ay nagpapa anti-flu vaccine. Isang taon ho yun na proteksyon dun sa pagkakasakit, trangkaso, ubo, sipon. Mainit ang panahon, papasok ka sa aircon, yun ho ang isa sa nagiging dahilan. Kaya magandang siguro isa sa mga maging proyekto ng Department of Health. Ayan ho bang, mahal din ho kasi nung anti-flu vaccine kung sa mga hospital mo po kukuhanin yan may git 1,000 piso mano bang yan dalhin ho sa mga barangay health center. Di marami ho tayong matutulungan kasi pagka meron ng isang miyembro ng pamilya na nagkaroon ho ng sipon ubo, ayun, kakalat na ho yung magkakahawan. Kung meron nung ganong proyekto na libreng anti-flu vaccine kada taon, di matuwa pa yung ating mga kababayan. Good morning kay Health Secretary. Sino nga ba yung Health Secretary natin? Ipiwi na ating Health Secretary na si Ted Herbosa, Secretary Ted Herbosa. Ayun, kasama nga pala ng Pangulo nung magsagawa ng inspection. Ayun, laki ho ng letra naman yan. Laking letra, Ted Herbosa. Kasama nga ho pala ng Pangulo nung mag-inspection ho dyan sa binabahang lugar, dyan ho sa lungsod ng Quezon, si Health Secretary Ted Herbosa. Anong kinalaman ng Health Secretary doon sa Engineer RD? Anong kinalaman ng Health Secretary doon sa inspection sa yung binabahang lugar? Hindi ko ma-connect Hindi mo rin ba ma-connect? Wala Hindi natin alam. Hinila ng Pangulo O ba naman utusan ng Pangulo? Di pupunta ka nga. Alam ko na kung paano natin ma-connect doon. Yung lugar ho kasi na yon binabaha. Di siyempre pagka nabaha ka ron, maring magkaroon ka ng leptospirosis. Maring pag ikaw naulan nandun sa lugar na yun sa G. Araneta, pwede kang magkaroon ng sipon ubo. Di kailangan nga ang Health Secretary. Ayan. Naalala ko lang kasi. Nakikinig ako nung isang araw kay Boss Dayo Macalmo. Ayan ako. Ang daming kasong sinampar yan kay Health Secretary Ted Herbosa. Diyan ho sa Office of the Ombudsman, may mga petisyon na pinadala mismo sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kasong isinampa at naisampa na. Diyan ho sa Office of the Ombudsman. Pinaiimbestigahan iba't ibang mga kaso si Secretary Ted Herbosa. Mukhang, paano mo nga naman? Kasama nga ng Pangulo Paano yung mga petisyon ho ninyo? Hoy, kayong mga empleyado ho dyan sa Department of Health, yung concerned
Department of Health employees, yung concerned DOH employees. Wala, talagang ganon. Sampa kayo ng sampa ng kaso. Ayun, kasama ng Pangulo nung nakarang araw. Nung araw ng Biyernes ba yan? Oo, nung nakarang araw ng Biyernes. Ayun, magkasama sila. Paano natin yung kwan? May ano nga yata, Engineer RT. May plano nga yata daw tumakbo eh. Nagulat ka. Sabi ni Boss Day Makalma may mga impormasyon siya. Alam mo naman ang bubwit ni Boss Day Ang bubwit nun nakakalat sa iba't ibang lugar. May bit na mga expose. Kaya hindi nawawalan ng mga impormasyon sa iba't ibang lugar si Secretary Boss Dayo Makalma sabi ni Boss Dayo Makalma tatakbo raw. Pwede ba? Pag-aralan nyo muna kung paano magbigay ng kwan Health Secretary Ted Herbosa. Kung paano ibigyan ng libreng vaccine, flu vaccine yung ating mga kababayan. Tuwing taon lang naman yan. Habang napakarami ninyong mga gamot na pinagbibili, pinagpo-purchase, ang procurement ay kaliwat kanan hanggang sa nagkanda sira-sira lamang. Meron pa na pinamigay sa isang NGO, isang organisasyon. Pinamigay, ayun, natakot yung pinagbigyan. Di naman kasi kailangan. Bakit silang magdi-distribute nga naman ng mental health medicine? Ngayon, binalik. Ayan, nasayang lang. Ay, nako, sus Mario Jose. Kung tipid ng tipid yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, naglunsad, lalo na nung nagtaas ang gasolina, merong mga contingency measures na ipinatupad, merong mga pagtitipid kaliwat kanan, may mga austerity measures na ipinatupad. Yung Radyo Pilipinas parang hindi pinapapasok na yung mga kwan. Yung mga empleyado ba nag-work from home, ayun, nagsakripisyo. Meron sabi ng mga empleyado pakitang tao lamang naman daw yun. Maraming salamat EPW na. Isipin ninyo, nagpakita ng mga pagtitipid. Sabi ng mga empleyadong kilala ko, kunwari lang naman daw yun. Ay, nako, sus Mario Jose. Marami naman daw mga pagsasayang ng pondo na nangyayari at yan ay nakikita sa harap mismo nila, mga empleyado. Paano ka nga naman, sus Mario Jose? Mantalang yung iba'y na isasakripisyo. Nagbabanggit sana ako ng pangalan. Ay, ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 7 dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, narito na ho ang mga balitang sinubaybayan ng DZRH News na nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Bibiyahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4 pang palalimin pangugnayan
at kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang mahalagang sektor. Pagbisita ni PBBM sa Vancouver ay sinasagawa sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Malacanang, tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, enerhiya, kritikal na mineral at iba pang mga programang magpapalakas sa ekonomiya ng dalawang bansa. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga negosyante at mamumuhunan sa Canada, partikular na sa mga sektor ng information technology, business, process management, artificial intelligence, infrastruktura at pagmimina. Makikipagkita rin ng Pangulo sa komunidad na mga Pinoy sa Vancouver bilang pagkilala sa kanilang ambag sa relasyon ng Pilipinas at Canada. Ayon sa tanggapan ni Prime Minister Carney, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa loob ng nakalipas na 11 taon. Samantala, kasama rin sa biyahe si First Lady Lisa Araneta Marcos. Mega Balita Linggo. Samantala, magpapakalat naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng halos 10,000 bilang ng mga pulis sa buong Metro Manila. Ito upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa gaganaping White Ribbon March ngayong araw ng linggo. Ayon sa NCRPO, nasa 9,602 bilang ng pulis ang nakadeploy sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng seguridad o pagbabantay sa seguridad para sa aktibidad. Gaganapin ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Inorganisa ito ng mga religious at civil society groups na nanawagan ng reforma sa halalan at mas mataas na pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Layunin ng kilusan na palakasin ang kampanya laban sa korupsyon at political dynasty at isulong ang mga pagbabago sa sistemang pampolitika ng bansa. Mega Balita Linggo. 17 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos ng komunidad upang masigurong kaligtasan ng mga kabataang Pilipino sa gitna ng tumataas na bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa minor de edad. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na labis siyang nababahala sa mga nagdaang trahedyang kinasangkutan ng mga bata at mga estudyante. Kabilang sa kanyang binanggitang pamamaril sa loob ng silid-aralan sa Tacloban, 2 insidente ng pananaksak sa mga paralan sa Cavite at pagkamatay ng 2 student athletes dahil sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat manatiling ligtas sa mga paralan at maging lugar ng pagkatuto, pagunlad at pag-abot ng mga pangarap ng mga estudyante. Dahil dito inatasan niya ang mga ahensya ng edukasyon at kalusugan, ang pulisya, mga LGUs na palakasin pang mga akbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Inimok naman niya ang mga estudyante na huwag matakot humingi ng tulong kapag may pinagdaraanan at pinaalalahanan ng mga magulang na maglaan ng oras upang makausap at maunawaan ang kanilang mga anak. Mega Balita Linggo. Yan ho saan ang kwan. Yung labis ho na paggamit ho ng mga gadget, ng mga telepono, ng social media. Dapat yung access ng kabataan, medyo bigyan ho natin ng kordon. Bigyan ho natin ikanga ng safeguard. Gayahin ho natin yung United Kingdom. Ang United Kingdom ho ay naglabas na ho ng kautusan nung nakalipas hong linggo. Na hindi daw dapat na ma-access ng mga kabataan yun hong yung social media. Toxic na ho yung yung social media, lalo na ho rito sa ating bansa, lalo na ho rito sa Pilipinas. Mga kabataan nakikita na yung hindi dapat na makita ng mga kabataan. Wala na hindi na ho narerendahan ang
CICC, dapat hong kumilos na ho rito ang Department of Communications Technology and DICT, Department of Information and Communications Technology. Dapat na hong magsama-sama ho tayo para nang sa ganon ay mabigyan ho natin ng tamang giya ho yung mga kabataan. Hindi nga ba't isa ho ron sa nakikita ng Philippine National Police sa kanilang investigasyon na isa ho doon sa posibleng dahilan kung bakit ho nagkaroon ng hindi kanais-nais na sitwasyon na kinamatay ng 3 mga mag-aaral at kinasugat ng maraming iba pa dyan ho sa San Jose High School. Dyan ho sa may Tacloban City. Ang isa sa nakita ng PNP yung labis na paggamit ho ng game na Gorbox. Engineer Arte, hindi naman yun yung nilalaro natin nung araw. Yun sa atin lamang nung araw yung kwan, yung tatakbo-takbo lang, tapos kwan, ano nga ba yan? Yung Super Mario Brothers. Doon ho, kasiyahan lang ang makikita mo. Pero yung mga klase ho ng mga online games na ikangay nag-uudyok ng karahasan. Isipin mo, meron pa akong napapanood minsan, yung bang baril ng baril. Lahat ng masalubong babarilin. Yung mga sasakyan, pagsisisipa-sipain. Ayan, yan nakikita ho ninyo yan. Ngayon ko nga lang ho nalaman yung Gorbox na yan Ayan namamaril ng namamaril. Dyan ho yata na engganyo. Dyan nagkaroon ho ng bitamina ang pag-iisip ng mga kabataang dapat ay nahuhubog sa mga produktibong mga dapat na pag-aralan at maituro, pero iba ho. Kapag ka ho kasi ikangay nalulung na sa screen yung kabataan, wala na hong limitasyon dun sa mari ho niyang pasukin. Yung sasabihin ho ninyo na kailangan i-monitor siya ng magulang. Dapat meron ding filter dun sa mga computer ninyo. Sa cellphone, bibilin pa ho yun. Bakit hindi na lamang ho yung mga concerned government agencies gaya ng CICC, ng DICT ang mag-control ho rito? Ako'y natuwa nung nakaraang mga buwan Anong buwan ba yun? Nung ang sabi ng CICC, ng CICC at DICT, iko-control yung ano bang laro yun? May isang laro pa yung Blocks din. Roblox. Yung Roblox, sabi ko control. Ang daming natuwang mga magulang. Yung anak ko sinabihan ko pa. Pagdating ng Abril, sabi ko wala na yan. Ayun, nagmukha tuloy akong bulaan. Hindi rin natuloy. Ayun, dumating ho yung mga executive ho ng Roblox. Ayun, yung supposed to be na pag-block. Ayun, hindi ho na-block. Dahil naglatag na raw ho sila ng mga contingency measures. Hindi ho dapat din na gano'n. Dapat ho, kontrolin ho natin talaga na batay sa mga umiiral na batas at dapat na panuntunan. Dahil nung araw naman wala naman ho yan lumaki naman tayo hong ganire. Lumaki naman tayong maayos. Siguro yung mga argumentong sinasabi, dati naman ako naglaro ng ganyan, pero lumaki naman ako. Kayo, dahil maayos, paano nga kung mapunta dun sa negatibong anggulo, negatibong bagay?
katulad niyan, yun nangyari ho dyan sa Tacloban, paano ho natin ho ipaliliwanag yun? Ang dapat hong kwan dyan manatili o dapat namang ibabaw ho dyan, yun hong Philippine National Police. Kung anong rekomendasyon ng PNP na nagsasabing, eto yung lagi niya kasing nilalaro Ha? Yun ho kasi nahuhubog yung kaisipan. Ha? Madali lang hong gumawa ng dummy account. Kahit ano pa ho yung higpit na gagawin, dayain lang yung age ng mga bata. Totoo naman yan, Engineer Arte. Totoo yan. Yan ang pangakong sinabi ho ng kwan nun ng Roblox executive na galing pa ng ibang bansa. Ipinatawag. Ayun, nakipagpulong nung buwan ng Abril. Ayun. Sinabi lang na gagawa sila ng mga hakbang. Ayun, di na natuloy. Di sige. Bayubay nyo lahat sa social media. Kumikita sila dyan Kumikita dyan yung mga yan. Bayubay nyo lahat. Pagkakwartahan ninyo, habang hinuhubog ninyo sa negatibong paraan yung mga kabataan, dahil tayo na nasa ganitong tamang hustong gulang na Engineer Arty, pagka tayo wala na sa mundong ito, bahala na ang susunod na henerasyon. Kung ganyan ho ang ikangay linyada ng mga pag-iisip po natin. Sige, antayin ninyo. Si Jose Rizal nga, ang sabi niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Nasan ngayon kung ganyan din naman ang kanyang makikita sa social media. Ay nako. Pilipinas ang oras, 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan.
Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo, 28 na tayo ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Eto, magandang balita nga muna tayo. Asahan na ho ang posibleng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina ng 50 sentimo kada litro o posible din ng 1.50 kada litro na dagdag. Para naman sa diesel, inaasahan daw ang bawas na 70 centavos o kaya may dagdag na 1.20 kada litro. Yung bawas mababa, yung dagdag mataas. Yung pattern hindi pala ito good news. Ang kerosene may posibleng rollback naman na 50 sentimo o kaya increase na 1.40. Babasahin ko pa ba to? Hindi naman pala to good news Paliwanag ng DOE, ang pabago-bagong galaw ng presyon ay bunsod ng tensyon sa bandaigdigang merkado. Ilalabas naman ang pinal na oil price adjustment sa araw ho ng Lunes, bukas, June 29. Mega Balita Linggo. Samantala, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong digital platform kung saan maring matrack ng publiko ang government spending o yun ang paggastos ng gobyerno.
sa pamamagitan ng Centralized Open Monitoring for Appropriations and Spending Statistics ng Department of Budget and Management o DBM Compass. Maring mamonitor ng publiko kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan. Ayon kay PBBM, sa tulong ng DBM Compass ay pagsasama-samahin na ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa National Expenditure Program at General Appropriations Act sa isang searchable at user-friendly na portal. Git ng Pangulo, lainin yung hakbang na ito na gawing mas transparent at mas maintindihan ng publiko kung saan at paano ginagastos ang perang kanilang pinaghirapan. Mega Balita Linggo. Binuksan na ang bagong Overseas Filipino Worker Lounge sa Mactan, Cebu International Airport para mas mapalapit pa ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga OFW sa Cebu at buong Visayas. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ito ang kauna-unahang OFW Lounge sa Cebu at Visayas at magsisilbing paraan upang mapalawak ang serbisyo ng Overseas Filipino o Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga itinuturing na bayaning mga OFW. May kapasidad itong tumanggap ng 80 katao at nag-aalok ng libreng pagkain at inumin, komportableng pahingahan, libreng wifi, charging stations at assistance desk para sa mga pangangailangan ng mga OFW. Mariring mag-avail sa lounge ng iba't ibang serbisyo ng OWA tulad ng membership registration at renewal, pagkuha ng OWA e-card, iba pang welfare at social protection services. Mega Balita Linggo. 36 na minuto o 37 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Ipinagbabawal ng ilang lokal na pamahalaan sa Visayas ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang mga pork products mula sa mga lugar na may kaso ng African Swine Fever o ASF. Ito ay matapos makumpirma ang pagkalat ng ASF sa kalapit na lalawigan ng Negros Occidental. Kabilang sa mga nagpatupad ng ban ang mga lalawigan ng Cebu, Negros Oriental, Capiz at Guimaras upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa kanilang mga lugar. Sa Capiz, ipinagbawal ang pagpasok ng buhay na baboy, pork products, mga sasakyang pangkarga ng baboy at livestock shipment na nagmumula o dumaraan sa Iloilo at Negros Island. Nagpatupad din ang Guimaras ng mas maigpit na border control, veterinary quarantine at food safety measures. Samantala sa Cebu, epektibo sa loob ng 45 araw ang pagbabawal sa pagpasok ng mga livestock carrier at hog transport vehicles mula sa Negros Occidental at iba pang mga lugar na apektado ng ASF. Mega Balita Linggo. Dalawamput o 38 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Iginit naman ni Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na marami sa mga Pilipino ang handang lumaban para sa West Philippine Sea. Sa isinagawang National Defense College of the Philippines Alumni Association Incorporated Annual Defense Forum. Sa special on Saturday, sinabi ni Padilla na higit sa 90% ng mga Pilipino ang may kamalayan sa mga nangyayari o isyu sa West Philippine Sea. Malaking tulong anay ang patuloy na pagpapamulat sa ating mga kababayan sa katotohanan gaya ng ating lehitimong pag-angkin sa WPS dahil sa United Nations Convention on the Law of the Sea. And the survey shows that 83% of our kababayans are willing to fight
with the AFP for the West, sir, on the, and 83%, yun nga sir, 8 out of 10 Filipinos trust the AFP, and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. And ngayon sir, nasa 90% na din po yung well aware of the West Philippine Sea issue, as opposed to previous years. Bagaman tinamin ni Padilla na problema pa rin ang public perception kaugnay ng teritoryo natin sa WPS, malinaw aniya na ang indikasyon o malinaw na indikasyon sa isinagawang survey ng AFP na mas mulat na din ang mga Pilipino sa usapin ng ating soberanya na may tuturing din nating pinakamalakas na sandata. Balita Linggo. Sa iba pang mga balita ay naprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng panukalang Basic Education Voucher Program Act na naglalayong palawakin pa ang subsidiya para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school na nag-aaral sa mga kwalipikadong pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, maaaring makapag-enroll ang mga kwalipikadong estudyante sa pribadong paaralan gamit ang voucher program upang makatulong sa pagbawas sa siksikan sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa Second Congressional Commission on Education, ang voucher program ay hindi lamang tulong pinansyal para sa mga mag-aral, kundi isang paraan din upang mabawasan ang overcrowding sa mga pampublikong paaralan at mapalawak ang access sa mga pribadong institusyon na may mas maayos na pasilidad at serbisyo. Dagdag pa ng komisyon, prioridad na mabigyan ng voucher ang mga lugar na higit na nangangailangan nito upang mas maraming estudyante ang makinabang sa nabanggit na programa. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong nalalabing-labing 9 na minuto bago mag-ikapito ng umaga. This time check is brought to you by ACS Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama sa... Ay, doon ho pala doon sa Piat Cagayan. Sabi ni Alex sa Taron, piyesta pala dyan sa Piat Cagayan. Di may mga katayan ho pala ngayon dyan. Piyesta dyan sa Piat Cagayan. Happy piyesta ho sa inyo. Sana'y hindi ho mauwi ron sa hindi mauwi ron sa mga inumang kalaunan mapupunta ho dun sa mga awayan. At that good morning din kay Andoy Di Andy. Yan, tuwan-tuwa ho siya. Si Andoy Di Andy. Tuwan-tuwa ho siya sa Mega Balita. Pagpatuloy mo lang, Kuyang Andoy, ha? Andoy Di Andy. Yung pakikinig sa ating palatuntunan dahil meron pa tayong 13 minuto bago magikapito ng umaga. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin. Si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC call again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may yun naiisip din ng mga senador yun. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mega Balita Linggo. Ay! Meron na lamang ho tayong 6 na minuto bago magikapito ng umaga. Nagbaba ng presyo ng pamasahe ang dalawang shipping operator na rutang Batangas-Calapan. Kasunod ito ng ginawang panghihimok ng provincial government ng Oriental Mindoro dahil sa magkakasunod na pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo.
mula sa dating 760 pesos na pamasahe nung kasagsagan ng gulo sa Middle East. Ibinaba na ng Starlight Ferries at Montenegro Shipping Lines ang pamasahe ng hanggang 680 pesos. Sinabi rin ng provincial government na magbababa rin ng pamasahe ang FASCAT sa mga susunod na araw. Mega Balita Linggo. Anim na minuto bago mag-7 ng umaga, mahigit naman sa 400,000 miyembro ng komunidad ng Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City upang hilingin ang anilay pagbibitiw ni Antonio Anton Lagdameo Jr. at tutulan ng umano'y panghihimasok sa mga usapin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Pinangunahan ng grupong Recover BARM Now kasamang suporta ng Moro Islamic Liberation Front at ng United Bangsamoro Justice Party ang malawakang pagtitipon na inilarawan bilang isa sa pinakamalaking mapayapang pagkilos sa kasaysayan ng rehiyon. Ayon sa mga organizer, layunin ng kilos protesta na ipanawagan ng buong pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ng Bangsamoro Organic Law na magsisilbing pundasyon ng progreso o proseso ng kapayapaan sa nabanggit na rehiyon. Pinahayag din ng mga lumahok ang kanilang pagtutol sa umano'y panghihimasok sa pamamahala ng BARM kabilang ang naging pagbabago sa pamunuan o pamunuan ng rehiyon noong 2025. Nananawagan din ng grupo na tiyaking malaya at walang impluensyang politikal ang nakatakdang halalang parlamentaryo sa Bangsamoro. Ayon sa mga leader ng mga nagkilos, magpapatuloy sila sa mga mapayapang hakbang at panawagan hanggang sa matugunan ng pambansang pamahalaan ng kanilang mga hinihiling. Sa ngayon ay wala pang nilalabas na opisyal si Secretary Lagdameo kaugnay ng panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Mega Balita Linggo. Samantala, sinuspende naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng isang electric vehicle taxi na nakisali sa robbery prank ng 2 vlogger. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, suspendido ang EV taxi ng 30 araw habang gumugulong ang investigasyon. Git ni Mendoza, hindi nakakatuwang ginawang prank. Sa halip, naghahatid ng takot sa mga regular na sumasakay ng taxi at TNBS. Maglalabas din aniya ng show cause order ang LTFRB laban sa Green Smart Mobility Philippines Incorporated na siyang may-ari ng taxi. Base sa viral video, mismo ang driver ang nag-anunsyo ng hold up sa kasinamahan ng 2 vlogger na maktong mga magnanakaw. Mega Balita Linggo. Inirekomenda naman ng Philippine Pediatric Society o PPS na huwag payagan ang mga batang 16 anyos pababa na magkaroon ng hindi nababantayang access sa social media. Ayon sa Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics o PSDBP, sila mismo ang nakakasaksi sa epekto ng hindi kontroladong paggamit ng social media sa kanilang mga pasyente. Kabilang dito ang pagtaas ng anxiety o pagkabalisa, hirap sa pagkontrol ng emosyon, problema sa pagtulog at paglala ng ilang behavioral at developmental concerns. Git ng grupo, ang mga ito hindi lamang posibilidad kundi mga aktual na sitwasyong nakikita sa kanilang mga klinika. Nananawagan ang PSDBP na dapat magtulungan ang mga magulang, paaralan, health professionals, mga gumagawa ng digital platforms at mga mambabatas upang maprotektahan ang mga bata online. Ayan, nakikinig ho ngayon ng nakikinig ang CICC at DICT sa rekomendasyong ito ng Philippine Pediatric Society. Mega Balita Linggo. Samantala, sinimulan nang magpatupad ang Department of Education ng mas maigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong bansa.
Kasunod ito ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na nagresulta sa 3 namatay at 20 sugatan. Ayon kay Education Secretary Zani Angara, magiging bahagi ng nationwide school safety campaign ang paggamit ng handheld metal detectors ng mga security guard na gagamitin sa regular na pag-inspeksyon ng mga bag. Magkakaroon din ng maigpit na visitor management system, paglalagay ng mas maraming CCTV cameras at dagdag na security personnel sa mga eskwelahan. Palalabasin din ng DepEd ang kampanya laban sa bullying at cyberbullying sa pamamagitan ng pagbubukas ng reporting channels upang mas madaling makapag-report sa banta at insidente ng mga estudyante. Magsasagawa rin ng safety audits sa mga pampublikong paaralan upang suriin ang perimeter fences, mga pasukan, ilaw at emergency exits. Makikipagtulungan din ng DepEd sa PNP, mga LGUs, barangay, DSWD at DOH para sa mas maayos na pagpapatupad ng school safety measures. Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay na balita, tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang masusit patas na investigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng 3 mga estudyante, kinasugat ng 20 iba pa. Nagpaabot ng pakikiramay ang PNP Chief sa mga pamilya ng mga biktima at inatasan ng Police Regional Office 8 na tiyakin ng maayos na paghawak sa kaso. Lumabas din sa investigasyon na isa sa mga baril na ginamit sa insidente ay nakarehistro sa isang pulis. Dahil dito sinabi ni Nartates na susundan ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya at pananagutin ng sino mang mapatutunayang may pagkukulang o paglabag anuman ang kanilang posisyon. Nagutos na rin ang PNP ng mas pinaigting na police visibility at mga preventive patrol sa paligid ng mga paaralan upang mapalakas ang seguridad para sa mga estudyante. Ayon kay General Nartates, malagang matiyak ang isang malinaw, patas at mapagkakatiwalaang proseso upang makamit ang hustisya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Mega Balita Linggo. So yan na ho ang isang oras na balita talakayan ngayong araw ho ng linggo, 28 ng buwan o 28 sa buwan ng Hunyo taong 2028. Bukas ho'y 29 na at magtatapos na naman. Pipilasin na naman ang isang pahina ng kalendaryo para sa taong 2026. Ako po si Val Gonzales. Hanggang sa susunod na araw ng linggo, antabayanan po si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto.